Every day, thousands of people spend hours stuck on the road. But why does traffic feel like an unending part of life in our city? What causes it and what can we do anything to fix it? Traffic happens when the number of vehicles is greater than what the road can handle. But behind this simple idea are deeper causes such as rapid population growth, ugly road design, lack of discipline, and weak enforcement. Traffic isn't just an inconvenience, it affects our time, money, and health. Lost hours on the road mean lost productivity. Pollution harms the environment, and stress affects our well being. To understand the problem better, we talk to Hi people who guys, deal with ako nga traffic pala si every day. Jaren Dominguez. Andito ako para interviewin si Sydney sa pang-araw-araw niyang pag-commute. So Sydney, gaano katagal ang biyahe mo sa araw-araw? 30 to 40 minutes. Ano ang pinakamahirap na parte sa pag-commute? Siguro kapag pipila ka sa LRT, kapag pipila ka para sumakay sa jeep, punuan sa jeep lagi, araw-araw. Sa tingin mo, paano maiiwasan ang traffic sa Maynila? Siguro kapag inaayos na yung mga daan, kasi sa Maynila, parang lahat ng daan inaayos kahit wala namang sira eh. Ayun. So, and thank you. Good evening, Sir Jean. May mga onting katanungan lang po ako about sa pagko-commute nyo. So, gaano katagal po yung pagbabiyahe nyo sa araw-araw? Matagal siya around 30 minutes to 40 minutes. Ano po yun from bahay nyo to? From bahay to school. Ano yung pinakamahirap na parte sa pagko-commute sa araw-araw? Siguro yung pinakamahirap is yung traffic, gano'n. Tapos yung mga, syempre, mga kasabayan mo pa. Lalo na pag rush hour. So, sa tingin nyo po, ano yung, or paano po may iwasan yung pagkakaroon ng traffic? Para sa akin siguro, para maiwasan yun, agahan mo ang pag-alis sa bahay mo. Lalo na pag alam mo kung babiyahe ka ng rush hour. Mas agahan mo pa din. Mga 20 to 10 minutes lahat. Kung katanungan para sa inyo, sa tingin niyo po, ano po kaya ang dahilan ng pagkakaroon ng traffic sa kalsada? Based sa experience ko, yung nagiging sanhi ng traffic sa kalsada is yung mga sirang kalsada and yung mga sasakyan na pinapadaan, yung malalaking sasakyan na nagkokos ng mas lalong traffic. And dahil doon, sa tingin ko ang dahilan nun is yung mga corrupt na dapat para sa daan ay napupunta lang sa kanila. To answer that question, para sa akin, may nakikita ko 2 reasons kung bakit nagkakaroon ng traffic, especially dito sa Pilipinas. First is yung pagdami ng mga sasakyan ng mga motor. Ayun. Alam naman natin na tayong mga tao is may karapatan tayong, or yung mga tao is may karapatan silang bumili ng sasakyan nila and motor nila. Pero ayun ayun yung parang nagiging, hindi naman parang, ayun yung cost, yung pinaka cause kung bakit nagkakaroon ng traffic or sabihin heavy traffic talaga sa Pilipinas. Yun. Second one is yung siguro sa kakulangan ng traffic, pag-enforce ng traffic laws, like yung sa mga linya kung saan dapat dadaan lang. Example dun yung bike lane. Yun. As a nagmamotor, madami ako nakikita sa daan na sila sumusunod sa traffic, sa lane kung saan ka lang dapat, doon ka lang dapat. Ayun. Para sa akin, para mabago yung sistema, para ma-lessen yung traffic dito, especially dito sa Pilipinas, is first is yung sa sinabi ko kanina is yung pagdami ng mga sasakyan, tsaka na mga kotse and motor. Yan yung mga hinihingan. So, ang tingin ko pwedeng kong gawin para mabawasan yung traffic dito sa Pilipinas is alam naman natin yung coding, like may specific plate number lang na hindi allowed na magbiyahe sa gatong oras, gatong araw, gatong ganyan. Alam naman natin na kahit may ganun sa bansa natin, kahit may ganung pamamahala yung gobyerno is parang hindi pa rin enough yun para mapigilan or kahit mabawasan yung traffic dito sa Pilipinas. So para sa akin, gagawin ko is
mas, ano tawag yan, magiging strict ako. Like, strict talaga. Like, pag may may mga impulsan ako, may mga inasign ako na pag hindi, may nakita silang kahit isa lang or sabi natin, may nakita silang huhulihin talaga nila agad. Wala nang paligoy-ligoy pa, wala nang kahit anong gawin pa or suhol-suhol. Huli talaga, so huli. Ayan. Next is yung sa pangalawa kong sinabi kanina is mas magiging strict ako sa pagpapatupad or pag-enforce ng mga traffic laws or rules sa public. But parang gano'n lang din, naging mas strict ako compare dito sa current na nangyayari na dahilan ng traffic dito sa Pilipinas. Kumbaga magiging strict talaga ako. Wala nang suhol-suhol, wala nang, kasi alam naman natin meron ganun diba, like, pag nahuli ka kasi may ginawa ka ganito, nag-U-turn ka ba, nag-U-turn ganun, parang nakikita ko ganun na babayaran na lang nila ganun para hindi nahuli. So para sa akin gagawin ko, magiging strict talaga ako, like, wala nang dito, hindi na madadala sa pera lahat. So kung pag mali, so yun lang. Good evening, I am Kapira Piapote. And today, kasama natin si Kuya, at tatanungin natin siya all about that. Sir, tatanong ko na, ano ang common violation na nagpapalala ng traffic? Nagkakawin to, makapasok. Ano ang challenges sa pag-manage ng mga intersections? Tulad natin, nakasundin na nila yung, kung hindi stoplight, yung enforcer sa gitna yung sundin nila. Anong improvement sa tingin sir ang kailangan gawin para mas mapabuti ang land transportation? Mas mabuting iwasan yung fixer. Tapos siya isa, ganyan. Wag mo lang mag-right, tabo lang siya isa. Ganun. Ano yun lang sir? Local governments and national agencies are working on solutions. More roads, better signals, new transport routes, and stricter implementation of traffic rules. No single solution. Traffic requires cooperation. Better public transport, more discipline, improved road design, and smarter city planning can make a huge difference.